Mga kapatid, huwag sayangin ang inyong oras sa pakikinig sa mga bagay na maaaring makasira sa inyo espiritual. Sa halip, dapat mong gugulin ang iyong oras sa pakikinig sa mga aral ni Hesukristo na lilikha sa iyo ng isang damdamin ng kapayapaan at kabaitan na tinutulungan ka ng Ebanghelyo na linangin. Dapat mong iwasan ang pandaraya at tumangging makinig sa tsismis, kasinungalingan, o nakasasamang pag-uusap na hindi makadiyos. Tulad ng nasasaad sa Kawikaan 17:4, ang masamang tao ay nakikinig sa mapanlinlang na mga labi. Ang sinungaling ay nakikinig sa nakasisira na dila. Mahalaga na protektahan ang iyong mga tainga mula sa kasinungalingan at hindi makatarungang pananalita. At ang Kawikaan 4:20-22 ay nagsasabi, "Aking anak, pahalagahan mo ang aking sinasabi. Ituwid mo ang iyong pandinig sa aking mga salita. Sundin ang mga banal na tagubilin at itagong mabuti ang mga ito sa iyong puso. Huwag silang palayasin mula sa iyong paningin at itago sila sa iyong isipan, sapagkat sila ay buhay sa mga nakakasumpong nito at kalusugan sa buong katawan ng isang tao." Mga kapatid, dapat kayong maging mapanuri sa mga bagay na inyong naririnig upang maiwasan ang negatibong impluensya na makakasira sa inyong espiritu. Magtuon tayo sa espiritual na patnubay, pananampalataya at pagmamahal ni Jesus para sa atin. Bilang mga nananampalataya at tagasunod ni Kristo, dapat tayong aktibong makinig sa salita ng Diyos para sa espiritual na kalusugan. Sa halip na makinig sa mga makamundong aral o tsismis, dapat nating ilaan ang ating pansin sa mga banal na katotohanan. Ang mga baluktot na turo na iyon ay makakapinsala sa iyong espiritual na pag-unlad at maaaring magdala sa iyo patungo sa kapahamakan. Tulad ng nakasaad sa 2 Timoteo 4:3, sapagkat darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig sa wastong turo, sa halip upang umangkop sa kanilang sariling mga pagnanasa. Magkakaroon sila ng maraming guro na magsasabi ng kung ano ang nais nilang marinig ng kanilang mga tainga. Ito ay nagtutukoy sa panganib ng pagbibigay sa mga mapanlikhang kasinungalingan at maling turo. Kaya't mga kapatid, pinakamainam na umiwas sa mga hindi makadiyos na pag-uusap. Sila ay nakakapinsala sa mga espiritual na nilalang at maaaring magdala sa maling landas sa mga naghahanap ng katotohanan. Makinig sa Biblia sa iyong libreng oras upang palakasin ang iyong pananampalataya. Yakapin ang mga turo ni Jesucristo upang mapalawak ang iyong pag-unawa sa kanyang ebanghelyo. Ang paggugol ng oras sa kasulatan ay makakatulong sa iyong paunlarin ang katatagan laban sa mga tukso ng mundo. Laging tandaan na ang espiritual na paglago ay nangangailangan ng masigasig na pagsisikap at hindi matitinag na pokus. Ang tsismis, kasinungalingan at nakakapinsalang usapan ay parang mga damo na nangingisay sa mabuting binhi ng salita ng Diyos. Kaya't maging maingat at ingatan mong mabuti ang iyong puso at mga tainga. Makipag-ugnayan ng regular sa Biblia upang mapanatili ang isang matatag na pundasyong espiritual. Manalangin para sa karunungan na matutunan kung ano ang totoo at kapaki-pakinabang para sa iyong espiritual na paglalakbay. Manatiling konektado sa mga kapwa mananampalataya na nagbibigay ng suporta sa matuwid na asal at katapatan. Sa paggawa nito, mapapalago mo ang isang mapayapa at mahinahong diwa sa loob mo. Ang kapayapaang ito ay lumalagpas sa pagkaunawa at nag-uugat sa iyo sa mga panahon ng kaguluhan. Tandaan na ang pagmamahal ni Jesus ay walang hanggan at laging naroroon upang gabayan ka. Ang pakikinig sa kanyang mga turo ay nagdadala ng pagbabago at lakas upang harapin ang mga hamon sa araw-araw. Iwasan ang bitag ng makamundong mga sagabal na humihila sa iyong puso palayo mula sa banal na katotohanan. Sa halip, ituon ang iyong mga mata kay Jesus, ang tagapanguna at nagtatapos ng ating pananampalataya. Araw-araw na pagmumuni-muni sa kasulatan ay nagtatayo ng tibay laban sa mga negatibong impluensya. Pinapalalim din nito ang iyong relasyon sa Diyos at pinayayaman ang iyong espiritual na buhay. Lumakad sa kababaang loob at pasasalamat na sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo sa iba. Ang salobin na ito ay umaakit sa iba sa liwanag ni Hesukristo sa kanilang mga buhay. Habang mas ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos,
mas nahuhubog ang iyong espiritual na karakter. Sa ganitong paraan, ang iyong buhay ay nagiging patotoo sa kanyang biyaya at awa. Manatiling mapagbantay laban sa daya ng kaaway na nagtatangkang magnakaw, pumatay, at sumira. Alalahanin ang mga salita ni Jesus sa Juan 10:10 na siya'y dumating upang tayo'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Sa makatuwid mga kapatid, piliin ninyong makinig sa kanyang mga turo araw-araw. Hayaan mong ang katotohanan ng Ebanghelyo ang maging gabay sa iyong mga salita, isip, at kilos. Magalak kayo sa Panginoon palagi, na alam ninyo siya ang inyong pinagkukunan ng tunay na kapayapaan. Naway palakasin ng iyong pananampalataya ang bawat araw habang ikaw ay lumulubog sa salita at pag-ibig ng Diyos.